mga kapatid. Amen? Napipindot mo pa rin yung link. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, ano po ba ang mga evidence mga kapatid na ang isang tao ay nakatanggap ng Holy Spirit? Amen? Number 1 mga kapatid is stammering lips mga kapatid. Pwede nating basahin, hallelujah, ang Acts chapter 28 verse 11 mga kapatid. Praise God. Sige, puntahan po natin 28 verse 11. Sabi nito mga kapatid, hindi kundi ang pamamagitan ng taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya ang bayang ito. Praise God. Hallelujah. Ang salitang tinatawag mga kapatid is stammering lips. Ito pong stammering lips, the word which is used here in deliver from a verb. Words, mga kapatid, which is means to speaking and tinatawag mga kapatid na hindi natin naintindihan. Amen? Even ang nagsalita nito, hindi niya naintindihan. Praise God. Kung baga mga kapatid, may maririnig tayong nagsasalita, tinatawag is stammering lips. Kung baga sa pagpanalangin natin, bigla tayong mahinto na hindi natin mapigilan yung bibig, dila natin mga kapatid na minsan na tayong nakapagsalita na hindi natin alam ano nga ba itong sinasabi ko. Praise God. Evidence po yan mga kapatid, amen, na ikaw po ay nakatanggap ng Spirit ng ating Panginoon or nabaptize po kayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi natin maintindihan yun mga kapatid dahil nanginginig po yung katawan natin yan mga kapatid. Praise God. Init na init po tayo. Tapos ang ating parang iyak ng iyak ka dahil grabe ang naramdaman mo yung kabutihan ng Panginoon. Tapos habang nagpipray ka mga kapatid, nag-stammering lips ka po kapatid, hindi mo man siya maintindihan, pero doon pa lang mga kapatid sa tinatawag na sinasabi mo doon, nagtaka ka nga, hindi mo na matapos-tapos. Praise God yung prayer mo mga kapatid. Evidence po yan na tayo po ay nakatanggap mga kapatid. Tinatawag yan mga kapatid, unintelligibility. Praise God, hindi natin intindihan, pero nagkapagsalita tayo. Sino pong nakaranas dito mga kapatid? Stammering lips na nakapagsalita ka, kahit ikaw lang mga kapatid isa, nag-pray-cut sa Diyos, tapos bigla kang nakapagsalita na yung dila mo lang mga kapatid, nag-init ka, tapos nakapagsalita ka na hindi mo man siya sinasadya. Yan po ay tawag mga kapatid, evidence po yan na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Kay Sister Geraldine, thank you Sister Geraldine, ingatan mo yan. Ang Espiritu na yan ay mula sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yan po mga kapatid, hindi po yan natin sinasadya, no? Hindi po natin yan sinasadya mga kapatid na bigla ka na lang mag-stammering lips. Hallelujah. Stammering lips, tawag doon mga kapatid na kahit ikaw nga nagsalita, hindi mo siya ma-imagine. Ano nga ba yun? Praise God. And next mga kapatid, mayroon tayong mga verses dyan kung pwede po ninyong babasahin. Isaiah 33 verse 19, Proverbs chapter 1 verse 26, and Proverbs 17 verse 5, and Proverbs 1:26 balikan. Tapos dito Proverbs 17 verse 5, bumalik lang pala ako. Okay, Psalms chapter 2 verse 4 and Psalms 59 verse 9 and Job 22 verse 19. Hindi ko na po siya babasahin para po mas marami pa po tayong maintindihan. Mga kapatid, kung kayo man ay nagte-take note, pwede po nating basahin yan pag mamaya. Amen? Hallelujah. Okay, dito na po tayo. The evidence that you are received the baptism of Holy Spirit. Number 2, aknaun tang mga kapatid. Aknaun tang or noun tang mga kapatid, no? Language that speak to God. Aknaun tang. Praise God. Simply means aknaun language. Sabi dito, language that a person does not know how to speak. To speak in a new tongue is a simply speak and language you have not spoken before. Ibig sabihin mga kapatid, nakapagsalita ka na hindi mo pa napagsabi noon. Amen? Hallelujah. Anon tang mga kapatid. Tinatawag na anon tang
hallelujah, na hindi mo pa nasasabi, hindi mo pa nasasalita nung dati, mga kapatid, no? And next, if any man speak an unknown tongue, let it be by two or that most by three, and that by course, and let one interpret. Hallelujah! Kailangan natin mag-interpret. Pakibasa po ako, brother mo, or sino po dito available, mga kapatid. Sige, mag-participate po tayo. 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 6, mga kapatid, habang po ako Praise God. 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 6. Sister Geraldine, pwede ka bang makabasa, kapatid? Sige po. Sabi dito, mga kapatid, kung baga, mga kapatid, kailangan na may mag-interpret. Amen? Hallelujah! Basahin nga natin, mga kapatid. Sige. Baka busy lang kayo dyan. Kaway-kaway kayo, mga kapatid, kung nandyan pa ba ako? Sige. Ako na, sisi. Magbasa. 14:6. Okay. Sabi dito, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 6. Sundin ninyo ang pag-ibig. Tama ba ako? Okay. 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 6, mga kapatid. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may manigas ninyong pagkanaisin ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit na ang kayo'y mga kapanghula. Praise God to, sapagkat ang nagsalita ng wika ay hindi sa mga tao na nagsalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nangagsalita ng mga hiwaga. Sa 3, datapwat ang nangaghula ay nagsalita sa mga tao sa ikakatibay. Amen. At ikapangarangal o ikapangangaral at sa ikaaaliw. 4, ang nagsalita ng wika ay nagpatibay sa sarili. Amen. Ngunit ang naghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. 5, ibig ko sanang kayong lahat ay mga salita ng mga wika. Datapwat lalo na kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang manghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Last verse, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, kung ako'y pumarian na inyong nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabang sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko ng pamagitan ng pahayag o sa kaalaman o pagpanghula o aral. Praise God. Mga kapatid, for example, ito po, mga kapatid, for example, ako, nandito ako sa taas, mga kapatid, kung gagawin kong nag-speaking in tongues ako dito, mga kapatid, sabi ni Apostol Paul, mas mabuti pa sa'yo na magngaral ka sa salita ng Diyos kaysa nag-speaking in tongues ka na hindi naintindihan sa lahat ng nakikinig. Amen? Hallelujah! Kaya sabi dito, mga kapatid, praise God, therefore, the person who speak in an unknown tongue should pray for the power to interpret and explain what he say. No? For it I pray in unknown tongue, may Spirit by the Holy Spirit within me. Pray, but mine is unproductive. It bear no fruit and help nobody. Praise God. Hallelujah. Kaya nga pala si Apostol Paul, mga kapatid, na kung gustuhin man niyang mag-speak in another tongue siya, mga kapatid, mas pinili niya na ma-share niya ang salita ng Diyos. Dahil hindi man maintindihan sa iba, mga kapatid, no? Hallelujah. Okay lang mag-speaking tongues, 2-3, mga kapatid, pero sikapin na yung in-speak mo na another tongue ay may interpretation. Amen? Hallelujah. Praise God. Ito po, sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, if any man speak unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3.
and that by course and let interpret, no? Hallelujah. Let interpret. Hayaan mo. Pero kung hindi po niya ma-interpret, pwede po siyang, sabi niya, let him keep and silent in the church. Hallelujah. Kailangan mag-silent ka. Hindi mo man ma-explain or hindi mo man ma-interpret yung sinasabi mo, manahimik ka sa church. Amen. Sabi dito ni Apostol Paul, mga kapatid, keep it silent in the church and let him speak and to God. No? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, let the prophet speak 2 or 3 and let the other judge. Hallelujah. Importante, mga kapatid, kung tayo man nag-speak another tongue, praise God, mayroon pong interpretation. Amen? Kasi kung memorize mo lang yung speaking in tongues mo, hindi mo talaga alam kung ano yung interpretation. At ang speaking in tongues, mga kapatid, hindi po yan memorize, ha? Mabigla ka na lang yan kung yan talaga ay papasok sa iyo, mga kapatid, na gusto po ng Panginoon na magsalita ka, gagamitin ka talaga niya, mga kapatid, no? Hallelujah. Number 3, mga kapatid, yun po ang ating key verse, no? Hallelujah. 1 Corinthians 14 verse 1 to 6, mga kapatid. Okay, balik po tayo. The evidence that you have received the baptism of Holy Spirit. Number 3, speak in tongue, mga kapatid. Ito pong sinasabi sa ating key verse sa verse 1 to 4, mga kapatid. Sabi dito, hallelujah. At nang dumating ang araw sa Pentecoste, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. Praise God, nandoon yung pagka-unity, mga kapatid. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin malakas at pinuno ang buo bahay na kinakailangang kinaupuan. At 3, at nang kanilang may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahagi at dumampo sa bawat isa sa kanila. 4 last, at silang lahat ay nangapuspos sa espiritu at nangagpasimulang nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng espiritu na kanilang sinasalita. Okay, mga kapatid, speaking in tongues, language that a speak never learn. Speak in tongues to say strange words that no one can understand. Amen. Hindi natin maintindihan, mga kapatid, ang tinatawag na speak in tongue, no? Hindi nga natin maintindihan. Sabi dito, the speaking in tongue also refer to as a gift of tongue. Isa po itong gift na mula sa ating Panginoon. To glossolalia is a phenomenon of phenomenon that occurs when a person experiences religious ecstasy, praise God, or trace, utter, incomprehensible, mga kapatid. Sabi dito, sound that they believe are language spoke through them by God or D3, mga kapatid. Isa po pala itong speak na hindi natin maintindihan, no? Praise God. Minsan, 'di ba, wala tayo never learn, hindi natin pinag-aralan. Ulitin ko po, mga kapatid, speaking in tongues, never learn. Wag po nating i-memorize. Dahil sa araw na, for example, sa atin ngayon, hallelujah, kung anong ipapasabi sa Panginoon sa'yo, yun ang sasabihin mo. Meron po akong isang testimony, mga kapatid, sa isang gawain, yung kanyang speaking in tongues, mga kapatid, ginagamit niya dito sa ibang BR. Hindi BR, or Google Meet, mga kapatid. Pagdating naman doon sa ibang BR, mga kapatid, yun pa rin yung speaking in tongues niya. Doon ninyo malalaman na hindi na po yan, minumemorize na po ang speaking in tongues kung ang kanyang speaking tongues sa isang BR or sa isang BR at yun pa rin ang kanyang speaking in tongues doon sa kabilang BR. Amen? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil ang speaking in tongues, never learn. Hindi mo maintindihan. Hindi mo pwedeng sabihin na i-memorize ko to para mag-speaking in tongues ako. No, mga kapatid, dahil ang speaking in tongues is a gift from God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Gift from God, mga kapatid. Praise God.
Ito naman po mga kapatid, ito pong tatlo na ito, stammering lips, unknown tongue, and speak in tongue mga kapatid. Ito po ang tinatawag na evidence na tayo po ay nabaptize of Holy Spirit. Hindi po lahat nag-speaking in tongues. Mayroon pong stammering lips na ang maririnig niyo mga kapatid, yung dila niya parang nanginginit ka tapos hindi mo mabigkas-bigkas pagdating sa prayer mo mga kapatid na lumuha ka na lang. Yun, nakatanggap ka niyan mga kapatid. Puspos ka ng Holy Spirit. Amen? Napuspos ka niyan mga kapatid. Huwag kang magsabi na, ay baka anong nangyari sa akin? Hallelujah. Evidence po yan mga kapatid, natanggap mo ang Holy Spirit na mula sa Diyos. Amen? Hallelujah. Wag mo siyang tinatawag mga kapatid, wag mong tinatawag na pigilan. Amen? Kung may ipapasabi ang Panginoon sa iyo, iyak ka, sige Lord, kung gusto mong sasabihin ko, Lord, sasabihin ko sa grupo na ito. Lord, kung gusto mo gamitin mo ako ngayon, hallelujah, na makapagsalita ko, hallelujah, na may interpretation, Lord, gamitin mo ako, hallelujah. Nasa atin yan mga kapatid, pero kung pigilan mo, hindi mo talaga yan magagawa. Praise God. Kasi ang iba, pinipigilan eh. Pero importante mga kapatid na willing ka. No? Hallelujah. Hindi ka rin makapagsalita ng speaking in tongues and with interpretation kung hindi pa po talaga ang inyong puso ay madumi, mga kapatid. Totally surrender sa Panginoon. Hallelujah. Kung gusto mong mapuspos ka sa Holy Spirit, mga kapatid, hallelujah, kailangan mo talagang bitawan ang dapat bitawan. Praise God. Hallelujah. Amen. Dito na po tayo mga kapatid, hallelujah. Yun po ang evidence that received the baptism of Holy Spirit, mga kapatid. Dito na po tayo, mayroon po tayong key verse dyan mga kapatid. Kung pwede po ninyong i-take note sa number 3, speaking in tongues. Proverbs chapter 1 verse 26, Proverbs 17 verse 5, and Psalms chapter 2 verse 4, and Psalms 59 verse 9, and Joel chapter 22 verse 19. Hallelujah. Speaking, yun pala yung number 1 pala yun mga kapatid. Dito na po tayo mga kapatid. 7 reason why Christians should speak in tongues. 7 reason why Christian should speak in tongue mga kapatid. The purpose of the particular article in the set of 7 reason why every Christian should speak in tongue and help believers see the blessing that can there through daily approaching the power of the Holy Spirit in their lives, mga kapatid. Isang reason, mga kapatid, or reason 1, the Word of God teaching that when we are filled with the Holy Ghost, we speak with another tongue. As a Spirit of God give utterance, speak in tongue in initial evidence or sign of the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. And they were filled with the Holy Ghost and began to speak with another tongues as a Spirit give them utterance, mga kapatid. Sabi dito sa 4, mga kapatid, sa ating keeper at sila'y lahat nangapuspos sa Espiritu at nangagpasimulang nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Amen. Take note mga kapatid. Ang pag-speak in tongues, hindi mo po yan memorize. Ulitin ko po mga kapatid. Maramdaman mo po yan mga kapatid kung yan ay Espiritu ng Diyos. Kasi lahat po tayo na may pananampalataya, may discerning spirit po tayo. Kung sa tingin natin mga kapatid ng speaking in tongues, hindi po niya na-interpret, pwede siyang sabihin na, sabi nga ni Apostol Paul na mas mabuting mag-silent. No? Hallelujah. Praise God. Sabi dito, reason 2 mga kapatid, Paul encouraged the Corinthians Christian to continue the practice of speaking with tongues in the worship to God. He also encouraged them to speak in tongues their individual prayer life as a means of spiritual identification or building up. The Bible says, he that speak in unknown tongue edify himself. Okay, basahin po natin mga kapatid.
1 Corinthians chapter 14 verse 14, sapagkat kung ako'y nanalangin sa wika, ay nanalangin ang aking espiritu. Datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Praise God. Ano daw mga kapatid? Hallelujah. Kahit pa nanalangin tayo sa wika, sa espiritu, pero yung isip natin hindi tayo nagbubunga. Ano ito ang manalangin ako sa espiritu, na manalangin na din naman ako sa pag-isip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-isip. Sa ating mga ginagawa mga kapatid, hallelujah, dito po, sabi ko nga kahapon mga kapatid, yung topic natin ay true worshiper sa ating Panginoon. At true worshiper mga kapatid, hallelujah, makikita mo mga kapatid, yung pagkilos ng Holy Spirit sa'yo. Yes, sabihin mo na galing ako legitan, pero bigla akong binago ng Panginoon. Dahil mga kapatid, napuspos ka ng Holy Spirit, hallelujah, the time na pumasok ka sa gawain ng Panginoon. No? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, Paul also continues in the same passage, for it I pray in an unknown tongue, my spirit pray. Hallelujah. Ano po daw? Habang tayo'y nanalangin mga kapatid, ang ating espiritu yung nanalangin. Basahin nga natin mga kapatid ang Roma. Praise God. Punta muna tayo sa Roma mga kapatid ha. Nandyan pa ba kayo? Or wala nang mga tao dito? Hallelujah. Praise God. Hello? Ayan, Sister Cruz, thank you. Okay. Okay, thank you po. Thank you, Sister Popcorn, Sister Baby Love. Okay, ano lang kayo ha. Okay, sabi dito mga kapatid, kung tayo lang talaga, hindi tayo marunong manalangin mga kapatid. Roma 8 o Roma 6, Roma 8 mga kapatid, verse 26, sabi dito, ni Apostol Paul, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Hallelujah! Kailangan talaga nga mayroong tayong Espiritu, mga kapatid. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Hallelujah! Di gyud ta kabalo mo ampo ani. Sa Bisaya pa, no? Hallelujah! Hindi tayo marunong manalangin, mga kapatid. Ako din, hindi ako marunong manalangin, mga kapatid. Pero, mayroong Holy Spirit na siyang magtuturo sa atin. Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, ngunit ang Espiritu rin ang nagmamagitan dahil sa atin ng hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Huwag ninyong i-course yung umiiyak na narangin, mga kapatid. Dahil ang Holy Spirit na po ang nag-dominate sa kanya. Praise God. Punong-puno siya mga kapatid, kaya ginagamit siya ng Panginoon. At maramdaman mo yung paghibik niya mga kapatid, bako niya. Hallelujah! Habang nagbabako ka, nag-iyak ka mga kapatid, praise God, naramdaman mo yung init ng inyong sarili na masasabi mo na, Lord, napakasaya mo, hindi ka matapos-tapos sa prayer mo. Kaya huwag mong tapusin muna. Sige Lord, gamitin mo pa ako sa prayer. Sige, patuloy ka. Ibanggitin mo na lahat kung ano pang nasa isip mo na gusto ng Diyos na i-pray natin. Amen? Hallelujah! Dahil yan mga kapatid, pag nag-pray ka na pinakamadali lang, wala pa yung Spirit mga kapatid. Hindi ka, pag-pray pa lang nimo nag-speaking in tongues ka, hindi po ganun mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ang speaking in tongues po, nung nasa kalagitnaan ka na sa prayer. Kaya pag tayong manghina mga kapatid, mag-pray ka, lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon pagkatapos mong manalangin mga kapatid. Hallelujah, unti-unti nang nanginginit ka na mga kapatid, no, na ako minsan mga kapatid, yung aking balahibo tumitindig na siya, tapos nanginginit na pati yung mukha ko parang tapos sa akin lang yung experience mga kapatid. Hindi ko na mapipigilan, no, kahit anong hinto ko mga kapatid, kaya amo ko nagalit sa akin kasi nung time mga kapatid, no, na nasa GCAP yata ako nung time na yon. Hallelujah. Habang na-pray ko mga kapatid, para bang mayroon ng salita na gusto ng Panginoon na sasabihin ko mga kapatid. At yun pala is malakas na pala yun mga kapatid. At buong bahay dito narinig na nila ang aking mga sinasabi. Pero sabi ko, huwag kayong matakot kasi dinihugan ta sa Ginoo. Amen? Praise God. Hallelujah.
Okay, mga kapatid, balik po tayo sa ating key verse, no? Sa Roma chapter 8, verse 26, mga kapatid, na ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Hindi natin ma-explain. Ang iba, sister, baka anong problema mo, di ba? Yung hindi nakaintindi, malalim yata yung pinagdaanan mo, sister, pero hindi niya alam nga, napuspos na pala sa Holy Spirit ang ating kapatid na nanalangin. Kaya yung iba mga kapatid, nagtaka. Pero kung ikaw ay, alam mo rin yung ginagawa, alam mo kumikilos na ang Holy Spirit sa buhay mo, maintindihan mo na yun, mga kapatid. Hallelujah. Habang siya'y nanalangin, naiyak siya, maintindihan mo na hindi siya nagproblema, wala siyang problema, pero ang saya na nandoon na yung Holy Spirit habang siya'y nanalangin, mga kapatid. Amen? Yan po ang reason to, mga kapatid. Paul encouraged the Corinthians to continue the practice speaking with other tongue. Amen? Hallelujah. And their worship to God, He also encouraged them to speaking in tongues in their individual prayer life as a means of spiritual edification or building up. Kasi ang Holy Spirit yung magpa-build sa atin, mga kapatid. Magbigla ka na lang na hindi ka marunong magbasa sa salita ng Diyos, pero nung nagsasalita ka, ang dami mong nang alam dahil guided ka na po ng Holy Spirit. Hindi mo alam yung verse na yun, pero nasambit mo nung ikaw ay ginamit ng Panginoon. Amen? Number 3, mga kapatid. 7 reason why Christians should speak in tongues. Reason number 3, speaking with other tongue keep us continually aware of the Holy Spirit indwelling to presence. Every day that is bound to effect that we think and live, mga kapatid. Ano daw? Ang speaking tongues, hallelujah, keep us continually aware, magbantay of aware of the speaking or Holy Spirit indwelling the presence. Every day, mga kapatid, mag-ano tayo, no? Hallelujah. Ano daw reason, mga kapatid? Dahil ang Holy Spirit, siya po ang mag-correction sa atin. Uy, sister, parang galit ka na, di ba? Pag tayo'y nagalit, mga kapatid, may Holy Spirit na, uy, hindi na maganda yan. Hallelujah. Hallelujah, magpatawad ka na. Di ba, mga kapatid? Yan po ang tinatawag na normal or napaka-importante, mga kapatid, dahil ang Holy Spirit po ang siyang magpigil sa atin. Amen? Magpigil sa atin, magalit tayo, magpigil sa atin dahil nandyan na siya. Reason number 4, mga kapatid, speaking in tongues eliminate the possibility of selfness entering your prayer life. Hallelujah. Ano daw, mga kapatid, speaking in tongues eliminates that possibility of selfishness entering your prayer life. And sabi pa dito, mga kapatid, hallelujah, sabi dito, it's pray out of own mind and thinking it maybe unscriptural, praise God, unscriptural, and it may be selfless. Kaya si Paul, mga kapatid, sinusulat niya sa Roma, yung binasa natin, we know that what we should pray for we ought, mga kapatid. Hindi tayo talaga marunong. Pero si Apostle Paul, sabi niya, hindi tayo marunong manalangin. Pero dahil sa Holy Spirit na nasa atin, nagtaka ka na lang. No? Dito, mga kapatid, grabe din po talaga ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yun po ang reason number 4, mga kapatid. He didn't see, we didn't know how to pray, mga kapatid. We are instructed to pray to the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi dito sa John, mga kapatid, punta tayo sa John. John 16, okay, John 16, mga kapatid, verse 23.
Sabi dito mga kapatid, at sa araw ng yaon, hindi kayo magtatanong sa akin, anumang tanong, katotohanan, sinabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi anuman sa Ama, ay ibibigay. Tama ba to kung king binasa? 16:23, okay, tama. Sabi dito, at ibigay niya sa inyo, sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anumang pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Praise God. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon mga kapatid church, dito po sa God is our strength. Sabihin ng Panginoon sa inyo, gusto ng Panginoon na meron kayong hilingin ngayon. Ano at bakit? No? Ano kaya yung nais niyo ngayon mga kapatid? Habang po kayo dyan ay nakikinig mga kapatid, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na humingi. Amen? Siguro hindi mo pa hiningi ang Holy Spirit na mapuspos ka. Praise God. Ngayon, sabi dito mga kapatid, hindi kayo nagtanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, sinabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman na pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Wow! Offer ng ating Panginoon mga kapatid. Kung hindi natin naranasan na mapuspos sa Holy Spirit, hingiin pala natin ito sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na magbibigay ang ating Ama lang na sa langit mga kapatid. The Holy Spirit is not going to do our prayer for us. He is sent to help us to pray. Speaking with other tongues is pray as a spirit give utterance. It the Spirit's directed praying and eliminates the possibility of selflessness in our prayer, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin na Holy Spirit, ipag-pray mo ako. Ikaw mismo ang guidance sa Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang Holy Spirit, magpasok lang yan sa atin. Habang tayo manalangin, yan po ay sabi ng Panginoon, ito ipanalangin natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Hindi po pwede, mga kapatid, na ang Holy Spirit mag-direct na manalangin, mga kapatid. Sabi dito, however, just because I know how to pray doesn't mean that I know what to pray for us at all. So, yun po ang ating nabasa mga kapatid sa Romans 8:26. Dito na po tayo sa reason 5. It helps believe, learn to trust God. The biblical says, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Basahin natin mga kapatid ang Jude. Sister Geraldine, kung pwede ka makabasa dyan. Jude 20. Kasi ang Jude, isang chapter lang yan mga kapatid. Sige. Jude 20 po. Sige, ako na lang sisi, baka busy ka. Oh, sige. Di ka busy? Jude. Jude. Jonas. Oh, chapter 20 lang na siya, verse 20 kasi isang chapter lang yan eh. Apocalypse, ang sunod niyan. Revelation, doon na ka sa pinakadulo, sa pinakalas. Sige, basahin mo para marinig naming lahat. Praise God kung ano po ang nasulat dito. Hindi pala ako narinig. Jude 20. 20. Jude. Sige, ako na lang sisi. Narinig niyo ako mga kapatid, or kurog-kurog ba ang akong tingog kay di na lang ko mag-mic? Ah,
Amen. Thank you po kapatid na Sister Popcorn. Praise God. Hallelujah. Ito po ang reason number 5 mga kapatid. Tinatawag dito na magpatatagin natin o patatagin natin ang ating pananampalataya. Praise God. Kaya laging pinaulit-ulit yung prayer mga kapatid. Kaya sabi dito, ngunit kayong mga minamahal, pagpatibayin o papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na malalangin sa Espiritu Santo. Praise God. Pinili talaga ang pagpanalangin mga kapatid. Amen? Hallelujah. To build yourself on your most holy faith mga kapatid. Pray in the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. And then, speaking in tongues, mga kapatid, stimulate faith and help us to learn how to trust God more fully, mga kapatid. For example, faith must be exercised to speak with another tongue because the Holy Spirit especially direct the word we speak, mga kapatid. We don't know what the next word will be. Diba? We have to trust God for that. Hallelujah. Pag tayo'y binigyan ng pagkakataon, hindi natin alam, ano bang sasabihin ko dyan kung ako'y MC? First time ko pa naman ngayon. Pero magtaka ka na lang mga kapatid na hindi ka pa tapos sa inyong sinasabi, meron nang nagrima sa iyo mga kapatid. Lalo na sa mga preacher. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, trusting God in one area help us to learn to trust Him in the areas, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pala, ang Holy Spirit, mga kapatid, sabi dito, reason why Christians should speak in tongues, mga kapatid. Para po sa ating, tinatawag mga kapatid na maging matatag tayo bilang Kristiyano. Kasi ang tunay nakatanggap ng Holy Spirit or Holy Ghost, mga kapatid, never yang matitinag sa problema. Kahit pa batuhin yan mga kapatid, hallelujah, kahit pa anong pang problema ang dumadanas o daraan sa kanya mga kapatid, magtaka ka na lang na masaya siyang magpuri sa Panginoon, masaya siyang magpagamit sa Panginoon dahil ang Holy Spirit na nasa kanya ang siyang nananahan na mga kapatid. Kaya pag may problema, hindi yan matitinag. Palagi yan nagpupuri sa Panginoon. Thank you Lord, nagpapagamit kahit pinapagalitan sa amo mga kapatid. Hala, nagpapagamit dahil guided sa Holy Spirit mga kapatid. Amen? Praise God. Reason number 6 mga kapatid, it provide a way for the pray about things that you would not think to pray about are even aware of. We already know that the Holy Spirit help us. Praise God. Pray for particular situation when we don't know how to pray about them. And additional mga kapatid, the Holy Spirit who know everything, everywhere, can pray for us for things about which our natural mind know nothing. Ibig sabihin mga kapatid, ang pag-pray natin, huwag tayong matakot kahit tayo mag-isa, everywhere, everything mga kapatid, can pray. Kahit saan ka man, example, nasa bus ka, pwede kang mag-pray sa Diyos. No? Minsan, mahiya tayo magtaas sa ating mga kamay, no, mga kapatid. Dito lang nga, mga kapatid, sa ating altar calling, kung nararapatin talaga, for example, ang ating pastor mag-pray, kung ikaw man ay meron kang time talaga, bigla magluhod ka sa Panginoon, gusto mo Lord, tanggapin ko ang Holy Spirit. Hallelujah, mapariho tayo ni Esteban mga kapatid, na puspos sa Holy Spirit mga kapatid, kahit na binabato siya, ang sabi niya, patawarin mo sila Lord. Hindi nila alam yung ginagawa. Tayo, pag may magalit sa atin, minamaritis lang tayo mga kapatid, ano bang ating reaksyon? Hallelujah, di ba? Minsan nagagalit tayo mga kapatid. Hallelujah, praise God. Minsan nawala yung Holy Spirit natin. Praise the Lord, no? Hallelujah, kaya lagi nating i-exercise ang Holy Spirit na nasa atin. Praise God, thank you. Hallelujah, sabi dito mga kapatid, many preacher and biblical teacher assert that the evidence of the baptism with the Holy Spirit in every instance. The speaking in tongues, this a connect, however, along with every time
evidence of tongue. There are many addition, result, and evidence of the Holy Spirit-filled life. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, no, kung ang isang tao napuspos sa Holy Spirit, hallelujah, ay kahit pa anong mga pangyayaring sa ating mga buhay, nandoon ang ating kagalakan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi doon mga kapatid, no, sa Acts chapter 1, verse 4, basahin natin to mga kapatid, ha. Tama na. Praise God. Acts chapter 1, verse 4. Sabi dito mga kapatid, at palibhasay nakipagpulong sa kanila ang ipinag-utos niya sa kanilang huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang naririnig niyo sa akin. Praise God. Bago po tayo mangaral mga kapatid, siguraduhin natin na puspos tayo sa Holy Spirit. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang isang tao hindi pa makatayo sa pulpito, hindi pa yan napuspos sa Holy Spirit. Bakit? Magtanong tayo bakit? Dahil nandoon yung takot, hiya. Ang iniisip kasi natin, baka koreksyonan ako ni brother, baka koreksyonan ako ni pastor, mga kapatid. Dahil pag ikaw ay puspos sa Holy Spirit, hindi mo na mapigilan na ibahagi mo ang goodness ng ating Panginoon. Kahit pa sino pa yan, mga kapatid, mapastor pa yan, ma-evangelist pa yan, mga kapatid, pag once nagagamitin ka ng Panginoon, hindi mo na mapipigilan na ikaw mismo gamitin ng Panginoon, ma-rebuke ang mga tao na hindi totoong naglingkod sa Diyos. You have authority. Because you have a Spirit or Holy Spirit, mga kapatid. Kaya huwag niyong pigilan. Habang nangungusap ang Panginoon sa atin, huwag nating pigilan, mga kapatid. Kung naramdaman nating mag-iyak tayo, umiyak ka dyan. Hindi ka pagtatawanan sa mga tao. Dahil totoo man, mga kapatid, na ang pag-iyak natin, naramdaman natin ang kabutihan sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng authority sa ating Panginoon na ipangaral natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pero pag hanggang ngayon, hindi ka pa totally, mga kapatid, nandoon pa yung takot mo, hingin mo sa Diyos. No? Hingin mo sa Diyos. Hindi ka man nangaral sa salita ng Diyos, pero may ibang talent na binigay ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Praise God. Ang salita ng Holy Spirit, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Number one, speaking in tongues always, this is an universally. The initial evidence that our believers has been baptized with the Holy Spirit. The identical evidence to tongue or accord also, mga kapatid. Kaya bago po nangaral sila, Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, napuspos muna sila sa banal na Espiritu. Pero nung si Peter, mga kapatid, nung hindi pa po niya na-receive ang Holy Spirit, di ba dinideny niya si Jesus Christ? Hindi ko yan kilala. Dahil takot, mga kapatid. Kung ikaw ngayon hindi mo hinihingi ang salita or ang Holy Spirit ng Panginoon, pwede mo ring i-deny na hindi mo kilala ang Diyos. Pero pag once nakilala mo ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, umakyat ka na at magsabi ka, napaka-blessed ko, nakilala ko ang Diyos. Pero pag nandoon pa yung takot mo, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa Holy Spirit ang nangunguna sa atin. Praise God. No? Dahil si Apostol Peter, mga kapatid, nung hindi pa po siya, ibig sabihin, mga kapatid, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ito po, mga kapatid, ay ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi pa po, wala kang mabasa dito na itong yung 12 disciple na nangaral sa salita ng Diyos. Ito po, makikita mo, mga kapatid, puro sermon na ang Diyos pa po talaga. Siya pa po mismo, mga kapatid, meron siyang tinatawag na mga pangitain, mga tinatawag, mga kapatid, na mga example. Hallelujah. Dito na natin na mababasa sa Acts, mga kapatid, nagsimula ang church. Hallelujah. Nung nakatanggap na po ng Holy Spirit ang mga
disciple. Praise God. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, hallelujah, sa Acts chapter 1 verse, sabi ni Apostol Paul, sabi niya doon mga kapatid, chapter 1 verse 4, hallelujah, at palibhasay nakikipagpulong sa kanila at ipinagpautos sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na siya niyang naririnig ninyo sa akin. Diba? Hallelujah. Kumbaga mga kapatid, bago ginamit ang mga tao na mga apostol Paul, mga kapatid, sa 12 disciple, mga kapatid, napuspos muna sila sa balaang espiritu. I believe na lahat ng ginagamit ng Diyos napuspos sa banal na espiritu. Kaya ingatan nyo mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi ka ginagamit, wala ka, depende mga kapatid. Ginamit ka, presider, ginamit ka mag-haawit, like ay Sister Rose, Cruz. Hallelujah. Lahat tayo dito mga kapatid, ginagamit ng Diyos. Amen? Kaya, ingatan natin mga kapatid. Hallelujah. Next, sabi dito mga kapatid, but there others result the evidence of the Spirit filled with additional to every time. Evidence of speak and tongue. The Spirit-filled tongue-speaking Christians should not stop. And the experience of speaking in tongues, the Holy Spirit will also bring other spiritual manifestation into daily expression of the Spirit life filled, mga kapatid. Spirit-filled life. Hallelujah. Maramdaman mo ang isang tao na filled siya sa Holy Spirit, mga kapatid. Maramdaman mo yan. Kaya sabi dito number 2, mga kapatid, as the Spirit enable, or as the Spirit enable them, mga kapatid, give the utterance to the Spirit-filled Christian, there's come the enable by the Spirit to do things not possible in the natural. For example, as they're speaking in tongues, mga kapatid, isang language, mga kapatid, one has not learned, sabi dito mga kapatid, hindi natin naintindihan yung sinasabi niya. Kaya, kung wala tayong Holy Spirit, hindi talaga natin maintindihan yung nag-speaking in tongues. Masabi natin na baliw yata to siya. Kaya, mga kapatid, mayroon talagang interpretation. Praise the Lord. Kaya sabi nga dito mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8. Okay? Basahin po natin mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit come on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, yung mga taong napuspos sa banal na espiritu, sila po yung naging witnesses. Kaya, kung gusto nating maging witness, mga kapatid, hilingin natin lagi sa Diyos ang Holy Spirit na siya po ang manganahan sa atin. No? Praise God. Number 3, mga kapatid, dito na po tayo sa tinatawag mga kapatid na about po sa reason 7, mga kapatid. Number 1, speaking in tongues. Number 2, as the Spirit enabled them. And number 3, the Spirit-filled believe will receive power. Hallelujah. In context, via the baptism of the Holy Spirit, not the new birth of the Holy Spirit or Holy Ghost. The Holy Ghost power to ministry comes with the mighty baptism of the Holy Spirit. Tandaan natin mga kapatid, hindi po ang pastor nagbaptize sa Holy Spirit. Kahit pa anong prayer ng pastor natin, kung tayo man ay hindi pa willing, mga kapatid, hindi po si pastor ang magbaptize ng Holy Spirit. Amen? At ang magbaptize po ng Holy Spirit, pag yan, malinis tayo sa harapan ng Diyos, at gusto nating mapuspos sa banal na espiritu, mga kapatid, anong gawin natin? Humingi ka sa Diyos. Sabi nga niya hindi pa kayo humingi sa akin. Humingi kayo sa pangalan ko, ibibigay sa Ama. Pero kung mayroon pa kang doubt, mayroon ka pang tinatawag mga kapatid, pag-alinlangan, hindi talaga yan maibigay sa iyo.
no? Hindi maibigay ni Lord sa atin. Okay? Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, and sabi dito mga kapatid that not the new birth of the Holy Spirit, Holy Ghost power to ministry comes with a mighty baptism of the Holy Spirit. Next mga kapatid, number 4 sa reason number 7 po tayo mga kapatid ha. 7 reason. Dito na po tayo sa number 7 mga kapatid. Fear or be His witness. Tayo po'y maging witness mga kapatid. As a spirit-filled Christian, grow in the ability to be an effective witnesses. For example, mga kapatid, Peter, dynamic, soul-winning and sermon on the day of Pentecost. Ano po daw? Si Peter, mga kapatid, kung babasahin natin sa tatlong gospel, si Peter, mga kapatid, dininay niya ang Lord. Pangatlong beses. Di ba, tumitilaok yung manok, mga kapatid. Sabi niya, kahit anong gagawin, Lord, hindi kita i-deny. Oy, wag ka na, Peter. I-deny mo ako 3 beses bago tumitilaok ang manok. At nangyari yon mga kapatid. Dahil nga, ang Panginoon ang kanyang kausap that time. At nung nangyari yon mga kapatid, totoo nga mga kapatid. Kaya naiyak si Peter. Pero dito natin makikita mga kapatid na hindi sila iniwan ng Panginoon na wala silang marireceive mga kapatid. Bago sila nangaral, sabi pa nga doon sa Acts chapter 1 verse 4, wag muna kayong umalis hanggat matanggap ninyo ang pinapromise ng ating Panginoon. Napuspos muna sila mga kapatid ng banal na espiritu. At doon mga kapatid, hindi na nila pigilan, hallelujah, kahit anino lang ni Apostol Paul mga kapatid, nakapagpagaling ng may mga sakit. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya wag nating i-underestimate ang Diyos kung tayo'y ginagamit mga kapatid. You are so blessed. Amen? Dahil isa kang witness mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa Acts chapter 2 verse 14, then Peter stood up, then 11, sabi na raised his voice and addressed the crowd. Sabi na Pilo, sabi niya mga kapatid, hindi sila. Okay, basahin po natin dito sa ating keyboards mga kapatid, Tagalog po, para mas maunawaan po natin. Praise God. Acts chapter, nawala, sige, balik tayo mga kapatid. Acts chapter 4 at 2. Verse 14, mga kapatid. Sa ating key verse ngayon. Ayan, mga kapatid. Oh, praise God. Basahin po natin. Kung nakita niyo mga kapatid, pakibasa po ako kung may available dyan. Pero kung wala, sige, hanapin ko muna. Praise God. Sabi dito sa Acts chapter 1, 2 pala, 2, 14, mga kapatid. Kung nakita ninyo, pwede kayong mag-unmute, mga kapatid. Apps kasi yung ginagamit ko, no? Kaya minsan mawala siya. Sige, thank you po. Sige po, kapatid. Amen. Amen. Thank you po, Sister Popcorn. Thank you po. O, di ba mga kapatid? Naging witness si Apostol Peter. Hallelujah. Na si Apostol Peter nung hindi pa po siya napuspos ng banal na espiritu, dinideny po niya ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya pala kailangan natin mga kapatid, kung hindi natin hingiin sa Diyos ang Holy Spirit mga kapatid, kahit sino pa yung kasama natin, ma-deny natin si Lord. Amen? Hindi tayo maging witness. Kaya wag kayong magtaka ngayon na merong mga witness talaga na talagang sabihin mo ba na nakagawa sila ng evangelism sa mga daan. Alam nyo ba mga kapatid, kung hindi yan sila puspos ng banal na espiritu, nakakahiya kaya? Nakakahiya. Kung ako, hindi ako ginamit ni Lord, nakakahiya din kaya i-share ang salita ng Diyos. Kasi sabihin ko sa inyo, nakakahiya. Praise God.
Pero dahil binigyan tayo ng authority sa Diyos, maging witness po tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Be His witnesses. No? Si Apostol Peter, naging witness po siya, mga kapatid. Tumindig, no? Kasama yung isa, no? 11, at itinaas ang kanilang tinig. Kumbaga, malakas na tinig ang sinasabi, hallelujah, ng ating Peter or si Apostol Peter, mga kapatid. Hallelujah. Pero kung hindi yun sila napuspos, hindi niya yun magagawa. Nagkaroon siya ng takot, hiya, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, naging witness sila nung nangyayari na yon. Praise God. And number 5, mga kapatid, fear is replaced by courage. Ang takot, mga kapatid, na-replace. Hallelujah. Before Pentecost, Peter denied Christ 3 times after Pentecost, and his personal experience of the Pentecost and feeling of the Spirit, Peter preached boldly in Jerusalem. Hallelujah. Doon mo makikita, mga kapatid, naging boldly sila na ihayag nila ang Diyos nung napuspos po sila sa banal na Espiritu. Amen. Praise God. Mga kapatid, ang takot na lagyan ng courage. Tinatawag, mga kapatid, na kaisog. Hallelujah. Sabihin natin, mga kapatid, hindi ako mag-share ng salita ng Diyos, pero ngayon, parang gusto ko nang i-share ang goodness ng Diyos. Thank you, kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi na natin ma-deny si Lord sa buhay natin. Ang isang tao, ito po muna, example ko po muna, mga kapatid. Ang bata, pag yan nakatikim yan, mga kapatid, ng chocolate, tapos sabihin mo pa, kapatid, na, bigyan mo siya, hindi yan masarap, pero natikman mo na, kahit pa sabihin mo na, madumi man yan, hindi yan masarap, pero dahil natikman niya, kapatid, kakainin talaga yan. Hallelujah! Kaya ganun din po tayong mga Kristohanon na nakatanggap sa Holy Spirit, hindi tayo mapipigilan na ibahagi ang goodness ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Paano tayo matakot? Dahil meron na po tayong salita ng Diyos na pwede tayong maging witness, mga kapatid. Hallelujah! Kaya anong sinasabi ni Apostol, Prophet o Joel, mga kapatid? In the last days, God say, I will pour out my spirit on all people. Your son and daughter will prophesy. Your young man will see vision. Your old man will dream. Hallelujah. Magkaroon ng mga tinatawag pangitain, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi daw ako naririnig, mga kapatid. Mag-ano lang po kayo. Hallelujah. Praise God. Hello? Narinig pa ba ako, mga kapatid? Sige. Thank you po. Praise God. Hallelujah. Hindi pa po tayo tapos. Mga kapatid, siguro sa susunod na lang din po na pagkakataon dahil i-closing prayer na si Sister Geraldine. Sister Geraldine, hindi pa tayo tapos. Ayan. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Okay, napakasarap pag-aralan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Meron pa po tayong sunod, mga kapatid, no? Hallelujah. Napakasarap kasi ito na topic na ito, mga kapatid. About po sa tinatawag na about sa Holy Spirit talaga. Nakakaano talaga siya, mga kapatid. Dito lang po ako magtatapos, mga kapatid. Mayroon pa po tayong susunod, mga kapatid, or ano po ang mga tinatawag, ano pong mga kahulugan ng Holy Spirit na nangdoon po yung seal, nangdoon po yung tinatawag, mga kapatid. Basta, sa susunod, abangan nyo na lang, mga kapatid. Hallelujah. Dito po ako magtatapos muna, mga kapatid. Last verse. Hallelujah. Basahin po natin ang Acts 2, chapter 17 and 18, mga kapatid. Dito po tayo magtatapos. And reference niya, Joel chapter 2, verse 28 to 29.
Praise God. Hallelujah. Baka may gustong magbasa mga kapatid, pakibasa po ako, kung hindi, ako na. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, basahin po natin mga kapatid kasi alam ko pong busy po talaga ang lahat. Sabi dito mga kapatid, di ba sabi doon na sinasalita ni Propeta Joel mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, at mangyari na sa huling araw, sabi ng Diyos, na ibuhos ko sa aking espiritu or ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na ang lalaki at babae ay mga gula. At ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipaningin o magsisipanaginip ng mga panaginip. Hallelujah. At 18, oo sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa araw na yaon, ibuhos ko ang aking espiritu at sa nagsisipaghula sila. Ang promise po dito mga kapatid, hindi lang po mga pastor, mga missionary, mga evangelist, mga teachers ang bibigyan ng Diyos. Ang sinabi po ng Panginoon dito mga kapatid, mga babae, mga lalaki, ibuhos sa Diyos ang kanyang banal na espiritu. Walang pinipili mga kapatid. Amen? Baka sabihin natin, yun lang mga nagpagamit sa Diyos, sila lang yung mabaptize. No, mga kapatid. Kung willing man tayo mga kapatid, kung mayroon man tayong hilingin, tanong ko, or yun po ang aking sinasabi kanina, ano ba ang nais mong hilingin sa ating Panginoon? Amen? Hilingin natin na, Lord, bigyan mo ako ng Holy Spirit na makapigil ako sa aking sarili. Mayroon akong courage na ma-share ko ang iyong salita. Dahil walang iba, mga kapatid, na makatulong sa atin. Amen? Ang ating Panginoon lang po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi doon sa Joel, mga kapatid, Joel chapter 2 verse 28, hallelujah, at mangyari pagkatapos ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Tinatawag na laman dahil lahat, mga kapatid. Lahat, hindi lang po isa. At sabi doon mga kapatid, ang inyong anak, reference po ito mga kapatid doon sa Acts chapter 2 verse 17 to 18 mga kapatid. Amen? At sa mga lingkod na lalaki at sa babae. Walang nagkaiba dito sa word na ito mga kapatid. Sa Acts, hallelujah. Kaya magtaka ka na lang, kayo, mga bago pa lang, pero talagang nandoon na ang kanilang boldness na gustong mahabahagi ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Wala na po tayong oras mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa ating napag-aralan ngayon. Praise God. Hallelujah. I feel the presence of God mga kapatid. Huwag mong pigilan. Hallelujah. Praise the Lord na dumaloy ang Espiritu sa atin mga kapatid. Hallelujah. Praise the God. Salamat sa Diyos na pinapangaralan po tayo sa araw na ito mga kapatid. Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid, gusto ng Diyos na puspusin ang kanyang banal na Espiritu. Gusto ng Diyos mga kapatid, hallelujah, na magkaroon ka ng courage. Tapang mga kapatid, hallelujah, na ipangaral natin ang salita ng Diyos saan man na sulok ng mundo mga kapatid. Na wala kang takot, hallelujah, na ikakahiya mga kapatid dahil puspus ka ng banal na Espiritu. Hallelujah, sabi pa sa kanyang salita, kung sino man ang humihingi, bibigyan ko, kapatid. Hallelujah, kung humingi lang tayo sa Diyos. At mayroon tayong pananampalataya, mga kapatid, ibibigay po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, sa lahat ng laman, mga kapatid, ibuhos sa ating banal na Espiritu o ibuhos sa ating Panginoon, mga kapatid. Maging witness ka na, hallelujah,
nining mga last days, mga kapatid. Gusto mo bang maging witness ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Gusto mo bang magpagamit sa ating Panginoon, kapatid? Hallelujah. Gusto mo ba, mga kapatid, hallelujah, na to, hallelujah, makapagsalita ka to another tongue, mga kapatid? Hindi po preacher ang makapagsabi niyan, kundi ikaw mismo, kung willing ka ba talaga na gusto mong gamitin ka sa Panginoon sa panahon ng pagproblema, sa panahon ng pagsubok, mga kapatid. Nagtataka ka na lang, hallelujah, na ikaw po ay tumayo ka pa rin, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon, hindi ka pa rin natitinag, hallelujah, sa mga problema sa buhay, mga kapatid. Evidence po yan na nandyan ang banal na espiritu na nananahan sa atin, mga kapatid, hallelujah. Praise God, hallelujah. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Sabihin kayo sa kapatid niyo, hallelujah, anong nangyari sa kanya? Nababaliw na ba siya? Hallelujah. Ganun po ang mga sinasabi sa mga tao na hindi pa po nakaintindi, mga kapatid, kung ano po yon ang Holy Spirit na sinasabi ng Diyos. Pero tayo, huwag tayong matakot, mga kapatid, na maging witness po tayo. Dahil lahat po na natili, mga kapatid, naging witness po tayo. Bakit? Nag-stay po tayo dito sa God is our strength. Dahil naramdaman po natin ang Holy Spirit ng ating Panginoon na siyang ating kasama, hallelujah, sa lahat ng gawain, mga kapatid. Ang Holy Spirit po ang nagpakatatag o nagpatatag po sa atin. Hallelujah, I feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, thank you, Lord. Hallelujah, praise God. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. You are worthy to be praised, Lord God. Hallelujah, Lord. Thank you for everything, O Lord God. Hallelujah. Sa aming pagtuturo, sa inyong pagtuturo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Na ito po, Lord God, ay aming ingatan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, la, 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 hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Kausapin mo ang inyong mga anak ko, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord, na nandito pa kami sa aming pananampalataya, Lord. Kung paano mo pinupuspos, Lord, ang inyong mga disciple, Panginoon. Na hanggang ngayon, Panginoon, isa kami, Lord, nakabahagi para maibahagi namin ang inyong mga salita, Lord, sa lahat. Sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kalakasan. Na kahit, Lord, binagiman kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Nandito pa rin kami, Lord, nakatayo, naglilingkod sa iyo ng tapat. Nagbahagi ng inyong mga salita. Dahil, Lord, ikaw na po yun. Salamat, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa mga kapatiran ko, Lord, hindi ko alam kung anong hinihiling nila ngayon, Lord God. Kung ano man, Lord, ang ilang hinihiling, Lord, iparanas mo sa kanila, Lord. Kung ano mang pinaranas mo sa amin ngayon, Lord, iparanas mo ngayon ulit, Panginoon. Salamat to God sa oras na ito, Panginoon. Na sa iyong pagtuturo sa amin, Lord God. Hallelujah.
Maging kalakasan po namin lahat ng pagsubok dahil hindi mo na po kami binigyan, Lord, ng katakutan na espiritu, Lord, kundi courage na po, Lord. Hallelujah, Jesus. Yu 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 yes. Napakabuti mo sa'min, Panginoon. I-bless mo po, Lord, ang BR na ito, Panginoon, na marami pa po kayo, Lord, na gamitin, Lord God. I-bless mo po ang BR na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, God, na maging malinis kami sa inyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa panahon, Lord, na suko kami. Sa panahon, Lord, na hindi na namin maintindihan ang mga nangyayari sa mundo. Patuloy po kami, Lord, na lumalapit sa'yo. Patuloy po kami, Lord, nagpapakumbaba sa'yo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na magpagamit sa inyong ubasan hanggang sa huling araw namin, Lord. Hanggang sa huling araw namin, Lord. Hanggang sa huling hininga namin, Lord. Tulungan mo ang inyong mga anak, O God. Tulungan mo kami, Lord, na puspusin mo kami ng banal na Espiritu, Lord. Na kahit man, Lord God, batuhon man kami sa daghang mga pagsulay, pagsubok sa aming pananampalataya, spiritual, back to spiritual, Lord. Hindi kami matitinag, Lord. Tulungan mo kami. Yeah. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami. Hallelujah, Jesus. Kausapin mo ang inyong mga anak sa oras na ito, Lord. Gamitin mo ang kanilang mga bibig, Lord. Iparanas mo sa kanila, Lord, yung hindi pa nila naranasan mula noong sila'y dumalo. Iparanas mo, Panginoon. Hallelujah. Para kung anumang mangyayari sa kanilang pananampalataya, maging matatag po ang inyong mga anak, Lord God. I-bless mo po, Lord, ang BR ng God is our strength, O Lord God. Sa aming kapatid na Sister Bunsay, Panginoon, patuloy mo po siyang gamitin, Lord. Hallelujah. Ganon din po, Lord, kay Sister Angel, O Lord God, na kahit sa kanyang kabisihan, Panginoon, nandun yung desire, O God, para magpagamit sa inyong gawain, Lord. At ganun din po, Lord God, kay Sister Popcorn. Patuloy mong gamitin, Lord God, hallelujah, ang aking kapatid na ito, Panginoon. Sa lahat ng gawain, O Lord God, hallelujah. Ganun din po, Lord God, kay Sister Baby Love. Kay Sister Hazel, O Lord Jesus. Kilala mo ang mga anak mo, Panginoon, hallelujah. Patuloy mo pong gamitin ang inyong mga anak na ito, Lord God, para mas lumago po ang kanilang espiritual na pananampalataya, O Lord Jesus. At ganun din po, Lord, kay brother mo, Panginoon, patuloy mong gamitin, Lord, ayon sa inyong kalooban, O Lord Jesus. Ganun din po, Lord, kay Sister Cruz, O Lord God, hallelujah. Patuloy po namin, Lord, na inilapit ang iyong mga anak mo. Na hindi lang po ngayon, Lord, ang aming fire, na hanggang sa inyong pagbabalik, Lord God, nandun pa rin yung fire namin, Lord. At ganun din po, Lord God, kay Sister Geraldine. Patuloy mo din pong gamitin ang aking kapatid na ito, Lord God. Sa ministry, kung ano pong ministry na meron sa kanya, O Lord God.
gamitin mo po siya ayon sa iyong kalooban. At gano'n din po, Lord God, hallelujah, sa aming kapatid, O Lord God, hallelujah, na Sister Jean Candilanza, Panginoon. Ikaw din po, Lord God, patuloy nakikilos sa kanya, Lord God. Busugin mo siya, Lord God. Masayahin mo siya, Lord. Sa tuwing siya'y sukong-suko na, Lord. Iparanas mo ang iyong pag-ibig, Lord, sa tanan nimong mga anak. Sa tanan nimong sa tanan kong mga kaigsuonan, Lord. Tulugan mo kaming tanan, kaming lahat, Lord God. Hindi namin alam, Lord, ang mga pangyayari sa mundo, Lord, pero ito po ang sabi mo, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita sa buong mundo, Lord. Kaya, Lord God, mayroon bang mga pagsubok pa na darating sa aming mga buhay, Lord? Patuloy po kami, Lord God, nagpapakumbaba. Napatatagin mo po ang inyong mga anak, Lord, lalo na sa mga leaders, Lord God. Lalo na, Lord, si Pastor, lalo na si Pastor, Minister, Akitahan, Lord. Patuloy ko ipagpalitan sa Lord. Sa lahat, at Lord, Lord, yan, pag-ibig, hindi ko alam mo, nandito kami sa loob ng hindi ko alam gaano kabigat ang dala-dala ng aming mga kapatid, Lord God. Pero nandito kami, Lord. Humingi ng tulong sa Lord. Sabi ko kasi sa atin, kasi tayo nagpapakita ng mga bagay na hindi pa namin nasaksihan. Kaya nandito kami, Lord. Nandito kami, Lord. Nagpapalinis. Nagpapakaawa kami, Lord God. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali. At Lord, gumitin mo pa kami ng iyong kalooban, Lord. Pagkakitin mo po at at na Lord God. Dahil alam mo po, Lord God, na marami pong mga tao, Lord, marami pong mga nakahaka na maganda po, Lord. Patawarin mo po sa lahat ng siyaan dito sa inyo, Lord. Patuloy pagtagal ng inyong panalo sa sa 1,000 birthday daddy. Patuloy mo sa iyo kami, Lord, na bigyan ng kapatid. Patuloy kami ang hindi na nila, Lord, kung anong nagawa.
our resolution. Salamat po lahat ng tatay, Panginoon. Salamat po sa kayo, lalo kami, Panginoon. Salamat po sa kami ng birthday. Pagtatanim lang maraming salamat Lord sa oras ito. Meron lang akong mga kapatiran Lord. Kasalanta sa bagyong sino Lord God. Nandito, Panginoon. Nandito na po sila. I-comfort mo po ang mga kapatiran ko Lord na bigatan, problema, lifestyle. Lord, ito po ang gusto ba? Problema, anxiety Lord God. Problema, gusto mo po Lord. Pamilya, Lord God. Sila, Lord, gusto mo po. Tulungan mo kami mga relasyon na magkaibigan Lord. Pagkasira, Lord God. Tulungan mo po. Salamat ka sa oras na ito. Pero masagod sa lahat ng mga bilang Panginoon. Sa Panginoon, bigyan mo lamang sa Panginoon. Hanggang pagkakal. Maraming salamat Lord God. Hallelujah. Jesus name. Okay. Okay. Praise God.